Nako, bakit naubos ang tubig sa banga? Ano ba to? May problema si Daki. Mangyaring bigyan kami ng tubig, mga Diyos. Parang naging espiritu na ang banga ng tubig ko. Gusto mo ng tubig, ha? Tingnan natin kung gaano karami ang kaya mong inumin. Nagbukas ang langit, prinsipe. Ang tubig ay malinis na tubig. Nagbukas ang mata ng langit. Hindi hahayaang mapahamak ang malaking kinating. Ginoo, ang tubig na ito ay matamis at malamig. Hindi ito pangkaraniwang tubig. Pinagpala ng mga Diyos. Ipagutos na. Ipainom muna sa mga sugatang kapatid natin. Mabilis, kunin ang 10 piraso ng ginto. Ihulog ito sa banal na banga. Mag-alay sa langit bilang pasasalamat. Ginoo, ito na ang huli nating ginto. Wala na tayong buhay. Anong silbi ng ginto kung wala na? Ihulog mo na. Ikaw. Nakakabahala, bakit hindi mapuno ang banga na ito? Ay naku, anong bagay ang tumama sa akin? Ay naku, malambot. 99 purong ginto, nakakagulat na ang banga na ito ay makakapagpalit ng mga bagay. Mayroon pa akong kalahating kahon ng mga inihaw na sausage at ilang pakete ng compressed biscuits. Ihuhulog ko lahat sa inyo. Tingnan natin kung ano ang makukuha. Mag-ingat ka, prinsipe. Muling nagpapakita ang banal na sisidlan. Ano namang makapangyarihang bagay na pula? Ah! May lason ang malamig na hangin. Ginoo, ang ganitong walang kapantay na kasarapan. Ako ay nabubuhay ng 25 taon at hindi pa narinig ang ganito. Malambot ang karne. Masarap at puno ng aroma. Tiyak na ito ay karne ng dragon mula sa mundo ng mga Diyos. Itong 4 na sulok na matigas na bagay na ito. Ay mula rin ba sa mundo ng mga Diyos? Napakakaiba, ang bagay na ito ay direktang nagpasasa sa aking gutom. Pagkain ng mga Diyos. Talagang nakakatakot ito. Ang prinsipe, ang Diyos, hindi lamang nagbigay ng tubig, kundi nagbigay din ng ganitong uri ng pagkain ng mga Diyos. Hindi na kailangang mamatay sa uhaw ang mga kapatid. Hindi na rin kailangang matakot na mamatay sa gutom. Sa maliit na kabutihan ng iba, dapat tayong magbalik ng malaking pasasalamat. Pinagpala ako ng Diyos kasama ang 30,000 na natitirang sundalo. Tayo bang mga mortal ay dapat maging sakim? Hindi makapagbigay ng kahit kaunting sinseridad. Ngunit ang ginto at pilak sa kampo ng prinsipe. Lahat ay nayalay na sa Diyos. Ngayon tayo ay lubos na kapos. Anong halaga ng ginto at pilak kumpara sa biyaya ng Diyos? Huwag, mahal na Ginoo. Iyan ay ang hiyas na ibinigay ng yumaong emperador. Ito ay simbolo ng inyong pagkatao bilang tagapangalaga ng dakilang ki. Ang hiyas ay para sa tao. Isang piraso ng hiyas ay kapalit ng buhay ng 30,000 mandirigma. Karapat-dapat ang Diyos sa pagbibigay ni Prinsipe Xiaosi ng isang personal na alay bilang pasasalamat. Nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Ay nako. Ang ganda naman nitong jade na ito. Yung kalidad at ukit nito. Kahit na ako ay isang amateur. Alam kong ito ay isang napakahusay na piraso. Kapag nakakuha ng merienda, makakakuha ng napakagandang antigong bagay. Sobrang kita ng negosyong ito. Kapatid sa tapat ng imbakan ng tubig, maghintay ka lang sa akin. Pupunta na ako para bumili ng mga gamit. Kailangan kong mag-ipon ng maraming materyales para talunin kayo. Boss, anong halaga ng jade na ito? Bigyan mo ako ng tuwid na sagot. Diyos ko. Kapatid, saan mo nakuha ang ganitong klaseng yaman? Itong jade na iniwan sa akin ng lolo ko ay pinakamataas na uri ng Haitian Sheepfat White Jade, Royal Spiral Dragon Pattern. Ang ukit ay talagang pambihirang obra. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Magkano talaga ang ibabayad mo? Napakabigat ng bagay na ito sa pondo. Pero talagang gusto ko ito. Isang presyo, 1 milyong. Kukunin ko ito ng buo. Magta-transfer agad pagkatapos ng deal. 6% siyam. Porsyento. Mga kapatid ni Daki, mga kaibigan. May na akong pondo. Dito ko kayo dadalhin para makakain ng masarap. Boss tumanggap ng malaking order. Instant noodles, self-heating rice, hotdog, mineral water. Naubos ang mga paninda sa shelf. Di ka pa uminom ng sobra, bro. Naubos ang ilang libong kahon. Sa pagtulong sa mga nasalanta, pumunta tayo sa disaster area. Huwag nang mag-antala, ilan pa ang natitirang stock sa warehouse? 500 kahon ng mineral water. Libo-libong kahon ng instant noodles at self-heating rice. Lahat ay nakabundle na.
Malapit ng bayaran ang ilang daang libo. Yung pickup truck sa labas, pinapackage ko na rin. Ngayon, padala mo na sa bahay ko. Bumili ng napakaraming gulay. Hindi pa rin maubos kahit sa loob ng 10 taon. Anong alam mo? Nagmamadali akong pumunta para magligtas ng tao, magmadali sa pagdadala. Subukan ninyo, mga kapatid ni Daki. Pinakamataas na bunga ng modernong industriya. Ang pagkikita ay isang pagkakataon. Dahil tinatawag ninyo akong Diyos. Simula ngayon, ako na ang bahala sa inyong logistics. Sapat ang inyong mga supply. Kung sa tingin nyo ay may utang na loob kayo, pwede na ang kahit anong lokal na produkto mula sa inyo. Prinsipe, tingnan mo. Muling bumaba ang Diyos mula sa langit na may dalang mahika. Napakakakaibang anyo. Napakagaan nito. Ito ay espiritu ng Diyos. Mukhang may mekanismo sa itaas. Prinsipe, ito ay tubig ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos na ito ay matibay at malinaw. Hindi tumutulo, malaking biyaya ng Diyos. Kinfeng, tingnan mo. Ano ang laman ng mga kahon na iyon? Prinsipe, may mga larawan ng karne dito. Sinasabi ng mga salita na hindi kailangan ng apoy. Sapat na ang tubig para maluto. Paano magiging apoy ang tubig? Hindi maaaring magkasama ang tubig at apoy. May mga nakatagong kapangyarihan. Agad, protektahan ang prinsipe. Ilagay niyo ang mga espada. May isa pang buhay pa ako. Subukan ang unang sipsip ng Diyos para sa prinsipe. Ang bango ng karne ay napakamakapangyarihan. Sobrang sarap. Tiyak na hindi pa natikman ng emperador ang ganitong kasarapan. Ito ay pagkain na ibinigay ng mga Diyos. May ganitong kasarapan sa mundo. Prinsip, tingnan mo, ano ito? Kung ang malaking bandila at mga bakal na kabayo ay may sapat na supply. Bakit tayo mag-aalala sa mga rebelde? Sapat ang mga materyales. Kahit anong lokal na produkto ay okay na. Ito ba ay tumutukoy sa ginto, pilak at mga alahas? Ginoong Diyos, mangyaring maging mapagpakumbaba. Huwag mag-alay. Kailangan lang ng kaunting mga espesyal na produkto. Diyos at kabutihan. Ngunit hindi pwedeng hindi alam ng mga kawal ng Daki ang tamang pagtrato. Iutos na magpakabusog ang buong hukbo. Maghanap sa loob ng lungsod ng lahat ng mahahalagang hiyas at alahas. Ihandog sa mga Diyos. Siguradong busog na ang mga tao sa Daki, di ba? Di rin namin alam kung kakayanin ba nilang kainin ang pagkain na iyon. Nagliliyab na kanin. Ito ay sulat ng dugo. May nangyaring masama sa kapatid. Sasalakayin ng kaaway ang lungsod bukas. Bagamat busog ang mga sundalo. Malubha ang kanilang mga pinsala. Aasikasuhin ko na ang gamot. Boss, may iodine at benda ba? Mga band-aid at gamot panglaban sa lagnat. At mga cephalosporin na antibiotics. Ilabas lahat. At clear ang inventaryo. Pare, bakit ka nagbubukas ng klinika sa gitna ng gabi? Bakit ka bumili ng napakarami? Mahalaga. Ihanda mo ang lahat ng mabentang emergency kit. Mag-ayos ng mga account. Disimpektahin muna ang sugat. Kumain ng gamot ayon sa mga tagubilin. Huwag basta-basta kumain. Ang cephalosporin ay hindi pwedeng inumin kasama ng alak. Tandaan mo. Mga kapatid ng Daki. Unahin ang buhay, agad akong mag-iisip ng paraan para maayos ito. Ang puwersa ng kaaway ay masyadong malakas, Ginoo. Kalahati ng mga kapatid natin ay namatay o nasugatan. Hindi na kayang ipagtanggol ang pader ng lungsod. Labanan hanggang sa huli. Kahit nagamit ang ngipin. Dapat nating patayin ang mga rebelde ni Xiao Qiang sa labas ng pader. Ginoo, tingnan mo. Muli tayong pinagkalooban ng mga himala mula sa langit. Puno ito ng makukulay na maliliit na bilog. At may matinding amoy na kayumangging bote. Tawagin mo si Lao Chen para tingnan ito. Ito ay tiyak na paraan ng kaligtasan na ibinigay ng mga Diyos. Maliwanag na nakasulat ang mga paraan ng Diyos para sa prinsipe. Huwag pagsamahin ang cephalosporin sa alak. Kung hindi, agad na aalisin. Mag-utos sa buong hukbo ng mga Diyos. Sa panahon ng pagpapagaling, sino ang magtatangka na uminom kahit isang patak ng alak? Sumuway sa mga panuntunan. Walang awa, agad na papatayin. Agad magpadala ng gamot sa kampo ng mga sugatan. Hindi na ako masusugatan. Kaya ko nang tumayo at kumuha ng espada. Talagang parang elixir ni Laozi ang gamot na ito. Pagpasok ng gamot na ito sa katawan. Isang gabi lang, nawala ang mataas na lagnat. Binigyan tayo ng Diyos ng banal na gamot. Napanatili nito ang buhay ng prinsipe at ng mga sundalo. Lahat ng mga kapatid na gumamit ng banal na gamot ay bumaba ang lagnat. Nakatigil din ang sugat sa pagdudugo. Hindi lang nagbigay ng pagkain at tubig ang Diyos, kundi pati ang ganitong gamot na nakakapagpabalik buhay ay ibinahagi ng buong puso. Iutos ang utos sa buong hukbo. Ang korona ay kasama ko. Ano ang ikatatakot sa mga rebelde? Ginoo, may masamang balita. Ang mga rebelde ay nagdala ng 5,000 elite para sa isang gabi na pagsalakay. Elite, kaya kong talunin ang mga elite. Kapatid, oras na para bigyan ka ng gulat. Boss, kunin mo sa akin ang 50 set ng stab-proof vests. 20 piraso ng pinakamataas na antas ng tactical flashlight. Pinakamabigat na compound bow. Kasama ang mga metal na talim ng palaso. Huwag masyadong magtanong sa mga delikadong transaksyon.
Buksan mo na ang pinto ng bodega at ilagay ang mga gamit. Kahit isang segundo, nagmamadali ako sa iyo. Mga kapatid ng Daki, kunin ang mga kagamitan para sa kaligtasan. Dapat isuot ng mga namumuhay na mandirigma ang anti-stab vest, hindi kayang putulin ng mga espada at kutsilyo. Nakatagpo ng ambush sa gabi. Diretsong on ang tactical flashlight sa strobing mode. Agad na nabulag ang mga kaaway. Ang compound bow ay espesyal na ginagamit para supilin ang mga kaaway. Mga kapatid, huwag kayong mamatay sa akin. Prinsipe, may mga armas na nahuhulog mula sa langit. Ngunit ang madilim na malambot na baluti, at ang bakal na may puli. Paano ba talaga pumatay ng kaaway? Tingnan ang puting board na iniwan ng Ginoong Diyos. Agad na isinuot ni Qin Feng ang proteksyon laban sa saksak. Ihampas mo ang malaking tabak. Gamitin ang lahat ng lakas upang ihampas ito sa dibdib ni General Qin. Huwag, mahal na Ginoo. Paano kayang mapigilan ng walang manggas na armor ang malaking tabak? Mababalian ng buto si General Qin. Ito ay ginto at malambot na armor na ibinigay ng Diyos. Ang utos ng hukbo ay parang bundok. Pakatapos ang aking langit. Ang talim ng aking nasasakupan ay talagang yumuyuko. Ang armor ay nabasag ngunit walang gasgas. Ginoo, ito ay talagang isang hindi matibag na mahika ng Diyos. Ako'y handang manguna sa pagsalakay. Papatayin ang mga rebelde sa kanilang kampo. Ang hirap piliin. 50 mga patay na sundalo. Magpalit ng banal na panlakad. Ito ay pagpasok sa syudad sa dilim upang pumatay. Dahil sa buhay na nahuli si Xiaoze, buksan ang pintuan ng syudad. Mga kapatid, dumating na ang mga tuta ng rebelde. Ilabas ang malakas na flashlight. Magpatuloy sa pag-flash. Ang mga mata ko. Ano itong liwanag? Nabulag ako. Ihanda ang pag-target sa mga ulo ng mga bulag sa ibaba. Anong klaseng hari ang may 5,000 na elite? Nabigo at umuwi na talunan dahil sa ilang liwanag. Tulungan ang mga walang silbi. Ipasa ang utos ng aking hari. Mula sa likuran, iangat ang 30 malaking katapult dito. Gusto kong durugin ang Yanmingguan. Mahal na prinsipe, ang mga rebelde ay nagdala ng higit sa 30 malaking katapult. Ang ating lumang pader ng ladrilyo ay tiyak na hindi makakayanan ito. Sabay-sabay na pagsabog. Kahit na hindi kaya, kailangan pa ring tiisin. Ang kaharian ng Daki ay nasa likuran natin. Isang hakbang pabalik ay walang pagbalik. Agad na kumuha ng papel at panulat. Humihingi ako ng tulong sa guro. 30 unit ng mabibigat na katapult. Gamitin ang mga ladrilyo para sa suporta. Sasaluhin kita. Talagang walang takot ang mga tao noon. Boss Wang, ang buhay ng tao ay mahalaga. Kailangan ko ng 1 toneladang bakal na may makapal na hibla. 0 rolyo ng matibay na wire mesh. At 50 piraso ng shovel. Hindi sapat ang mga materyales. Kailangan nilang malaman kung paano gamitin ang modernong reinforced concrete. Ngayon, tuturuan ko kayo, mga tao ng sinaunang panahon. Kunin mo ang mga gamit, Xiaoze. Tingnan ang guhit na ginawa ko. Ipasok ang bakal ng maayos sa mga siwang ng pader. Takpan ito ng wire mesh sa labas. Gawin ang sinabi ko. Kahit na elepante ang bumangga, mababawasan pa rin ito. Nakapagligtas ang mga Diyos. Lahat ng sundalo makinig. Ayon sa guhit ng Ginoo, ihukay ang mga bakal na ito sa pader ng lungsod. Kagaya kanina, sobrang tigas nito. Kahit ang aking maraming pihit na espada, di makalapat ng marka. Mabilis na gamitin ang lahat ng martilyo at siraan ito. Ibato mo ang mga bato para durugin sila. Lahat magtago, magtago. Hahaha, si Xiaoze, batang maliit. Sa parehong araw next year, magiging araw ng iyong kamatayan. Handa na ang buong hukbo na sumugod. Hindi ito posibleng. Ano ba talaga? Anak ng Diyos na mahika. Tingnan mo, bumalik ang malaking bato. Talaga namang Diyos ang taong ito. May pag-asa pa ang Daki. Gago, ituloy mo pa ang pagbato. Hindi ako naniniwala na may pader na hindi kayang sirain sa mundong ito. Ipadala ang utos ko. Isang buong hukbo ng 50,000 ang sumulong. Ano ang Yanmingguan? Walang ibon ang pinapayagang makalabas. Gusto kong ipagkait sa kanila ang buhay dito. May 50,000 ang kaaway. Kahit na kami ay 8,000, hindi kami natatakot sa kamatayan. Ngunit naubos na ang supply ng pagkain. Tila ito ay nangangailangan ng buhay upang mapunan ang buhay. Alam namin. 8,000 laban sa 50,000. Kahit na tayo ay bakal na bakal. Maubos din tayo. Umalis ka muna. Hayaan mo akong mag-isip ng tahimik. Ginoo, ang takdang panahon ng pagpatay sa sarili ni Xiaoze ay malapit na. Ito ay lihim na utos mula sa naunang emperador. Ang 9 Dragon Cup na naiwan sa akin ay tiyak na masisira ng mga rebelde. Ngayon, lahat ay ipapasara. Kung dumating ang araw ng pagbagsak ng lungsod, mangyaring huwag malungkot, Ginoo. Ang mga sundalo ng Daki ay mas pipiliing mamatay kaysa sumuko. Ang malaking kabutihan ng Ginoo ay aking babayaran sa susunod na buhay. Itong si Xiaoze. Bakit bigla siyang nagpadala ng ganito kamahal na bagay? 8,000 laban sa 50,000. Mas gusto mamatay kaysa magpasuko. Huwag kang mamatay, huwag kang mamatay. Sino man ang tumanggap sa mga iniwan ko, walang magagawa.
Boss, ipatunayan mo na ang pinakamalakas na drone sa iyong shop ay parang isang walang puso na drone. Infrared night vision device. Ilipat niyo lahat ng high-capacity na explosion-proof walkie-talkie sa sasakyan. Pare, madaling araw na. Bakit ka bumili ng ganitong karaming explosion-proof na espesyal na kagamitan? Huwag ka nang magtanong ng marami. Kung hindi maikakarga ang lahat sa loob ng 0 minuto, bibili ako sa kabila ng kalye. Sige, mga kaibigan. Bilisan niyo at ilagay ang kargamento para sa taong ito. Kahit ang mga military-grade na flashlight at signal flare, itinuturing ko lang ng mga regalo. Hinalikan ni Xiaose. Ngayon, nakaupo ang mga kaibigan sa modernong kusina. Dadalhin ko kayo sa isang tunay na bersyon ng full map perspective. Hey, mga kapatid ng Daki, naririnig ba ninyo ako? Kung narinig, sumagot kayo. Mag-ingat ka, Wang Ye, may mga malaking itim na kahon na nahuhulog mula sa langit. Hoy, mga kapatid ni Daki. Naririnig nyo ba? Sagot kung naririnig nyo. Diyos ko. Parang naging espiritu ang itim na bloke ng ladrilyo. Yung Diyos sa loob nito, ito ang boses ng guro. Guro, talaga bang narito ka sa itim na ladrilyo? Huwag magpanik ng sobra. Nasa lumang bahay pa rin ako. Ito ay tinatawag na intercom. Basta't nakakonekta ang baso ng tubig na ito. Ang aking boses ay makakarating sa inyo kahit kailan. Ngayon, kunin mo ang salamin na iyon. Lahat ng pulang tuldok sa larawan ay mga rebeldeng grupo. Ang mga lumilipad na bakal na ibon sa langit ay ang aking drone. Ito ay tinatawag na langit mata. Prinsipe, tingnan mo. Totoo ngang ito ang talampas sa labas ng lungsod. Ngayon, mula sa modernong pananaw, binabaliktad ko ang kampo ng kaaway. Kahit ang distribusyon ng mga tolda at bilang ng mga nagbabantay ay malinaw na malinaw. Sa gitnang pinakamalaking tolda, may isang pulang anino na umiinom. Iyon ang tolda ng matalinong matanda na si Xiao Qiang. Talagang isang Diyos na nakakatalo sa langit at lupa ang Ginoo. Kung hindi masusunog ang paputok sa malamig na hangin ngayong gabi, hawakan mo ang ulo mo at magpababa sa utos ko. Ginoo, narito na ako, handa na. Naririnig mo ba ang itim na ladrilyo na ito? Naiintindihan ko ng malinaw. Lahat tumigil. Tingnan ninyo ang thermal imaging sa aking tablet. Kayo sa kanan sa unahan. Sa likod ng malaking bato 100 hakbang mula dito. May 3 nakabantay na nakatulog. Naalis na ang mga nakabantay. Magaling ang ginawa mo. Ipagpatuloy ang pag-iingat, may 20 tao sa harap. Malapit nang dumaan ang mga patrol. Agad na humiga sa putik, huwag gumalaw. Narinig mo ba kung may gumagalaw sa putik? Parang itim na tinta ang gubat na ito. Siguro ay baboy ramo yun. Magmadaling maghanap at matulog na. Nakaraan na sila. Sa 20 hakbang sa unahan ay ang lugar ng katapangan. Matibay na depensa. Lahat ay maglabas ng pulang signal flare. 500 patay na mandirigma, makinig. Itutok ang catapult at mag-fire. Isang isip, apoy ng demonyo ang bumabagsak. Ang apoy ay hindi mapapatay. Mag-withdraw sa dating daan, bumalik sa Yanmingguan. Ano nang nangyayari sa labas? Saan nagmula ang liwanag na parang apoy ng langit? Hindi maganda, Ginoo. Nasunog na ang lahat ng aming catapult. Lahat ba ng aking mga espiya ay mga bulag? Mahal na Ginoo, kalmahin mo ang iyong sarili. Bago mamatay ang mga espiya, wala talagang nakita ni Anino. Bola ng kasinungalingan. Ipasa ang aking utos. Lahat ng sundalo, sumugod. Sa gabing ito, gagamitin ko ang mga buhay ng tao para punan ang Yanmingguan. Li Zhenju. 50,000 sundalo ang sumugod mula sa lahat ng panig. Sino mang magtatangkang umatras kahit isang hakbang? Walang patawad sa kamatayan. Ang kalaban ay nagwawala. Para bang gusto nilang siraan ang pinto ng lungsod gamit ang buhay ng tao. Mga kabataang mandirigma ng Great Key, sumama kayo sa akin at magbuo tayo ng linya. Sundan ninyo ako at maghanda tayo. Huwag sumuko sa laban. Anong pinagsusumikapan? Lahat kayo, mabuhay ng maayos. Buksan ang radio. Si Kifeng ang magdadala ng mga gamit. Ibigay ninyo lahat ng transparent na shield. Sa pintuan ng lungsod, pigilan ninyo ng mahigpit. Sundin ninyo ang utos ko, huwag ninyong ipalit ang buhay sa shield. Panatilihin ang pormasyon. Huwag magkalat. Ginoo, ito ay salamin. Bagamat napakalinaw. Ngunit ang salamin na ito ay madaling mabasag. Paano ito magiging panangga sa mga espada at baril? General, ang kaaway ay umabot na sa paanan ng bayan. Hawakan ang salamin na ito bilang kalasag. Mas mabuti pang kumuha ng piraso ng kahoy. Isara nyo ang mga bibig nyo. Ito ang modernong high-strength na anti-explosion shield ng polypropylene tanker. Huwag nang magsalita tungkol sa pagnanakaw. Kahit na isang inahin ang tumama dito, tiyak na mababanggakan ito. Tingnan nyo ang aking operasyon. Bakit nakatayo lang ang lahat sa hanay? Ang mga mahika ng mga Diyos ay hindi maihahambing sa mga karaniwang bagay. Lahat ng sundalo, maghanda ng mga kalasag at magbuo ng linya. Haha, ang mga tao sa malaking rehiyon ay baliw. Ginagamit nilang salamin bilang panangga. Mga kaibigan, punitin ninyo. Itong mga salamin na ito, magkaibang armas. Ang aking kutsilyo, hindi ito salamin. Ano ito? Naharangan ng prinsipe. Ang malinaw na kalasag ay tila hindi matibag. Hindi mapuputol ng tabak. Hindi mababaril ng baril. Mga walang silbi, isang grupo ng mga walang silbi.
Mga archer, magpalabas kayo ng mga palaso. Mga kabalyero, sumugod kayo. Kahit na pader ng tanso at bakal, dapat itong basagin. Ang depensa ng eroplano ng BA ay kayang humarang sa mga armas. Ngunit baka hindi nito kayang pigilan ang lakas ng mga kabayo. Hintayin lang natin na magtipon silang lahat. Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon para sa isang sabay-sabay na atake. Lahat ng drone bumaba sa napakababang altitude. On ang mga flashlight. Sa pinakamataas na kapangyarihan. Ngayon, mataas na kapangyarihan. Buksan mo ang alarma ng depensa sa hangin. May something na lumilipad sa langit. Hindi na makita ng mata ko. Ang sakit sa mata ng liwanag. Galit na galit ang mga Diyos sa langit. Ano ba itong kakaibang ingay na to? Ang tenga ko. Dahan-dahang ipatakip ang mga tainga. Nataranta ang mga kabayo. Mabilis, umiwas sa parusa ng langit. Ito ay parusa mula sa Diyos. Tumakbo ka na, parusa ng langit. Kakaibang pangyayari. Tulad ng sa araw. Tulad ng sa liwanag ng araw. Lahat ng kaaway ay naguluhan. Kumilos na ang mga Diyos. Ang 50,000 na hukbo ng kaaway ay tuluyan ng bumagsak. Lahat sila ay nag-aaway-aaway. Hindi pa ito tapos. Hindi lang liwanag at tunog. Bibigyan ko pa kayo ng malaking speaker. Makinig kayo, mga rebelde sa ibaba. Kayo ay napalibutan na. Iwan ang mga armas. Agad na sumuko. Kung hindi, may darating na kidlat. Magkakaroon ng kidlat mula sa langit. Agad na itapon ang kutsilyo. Ayaw ko nang makipag-usap sa iyo. Agad na itapon ang kutsilyo. Huwag itapon, kunin niyo lahat iyon. Hindi iyon Diyos. Iyan ay isang ilusyon. Yung nasa ilalim na nakasuot ng ginto at patuloy na sumisigaw na matanda. Ikaw ang tinutukoy ko. Xiao Qiang. Ang iyong 50,000 hukbo ay malapit ng tapakan ka. Bakit nagkukunwari ka pang matatag? Kung may lakas ka, bumaba ka at makipaglaban sa akin ng isa-isa. Hindi ka karapat-dapat sa isang laban. Ngayon ay bibigyan kita ng kaunting high-tech. Nakamamangha o aking salamin. Tumawag, bilisan mo, tumawag, Xiao Se, huwag ka lang tumingin, gawing bulag at bingi sila. Ngayon, oras na para sa inyo. Mga mandirigma ng daki, makinig kayo. Dumating na ang oras para sa counterattack. Mga kapatid, sumugod kayo. Huliin ang matandang magnanakaw na si Xiao Qiang. Huwag tumakas, bumalik kayo dito. Sino mang umatras, papatayin ko. Walang hiya, ako'y prinsipe. Magtangkang humawak sa akin. Ang hahawakan ko ay ikaw, traitor. Qin Feng. Dalhin ang watawat ni Xiao Qiang. Mga mandirigma ng daki. Itataas ninyo ang inyong mga espada. Sama-sama tayong magpasalamat sa biyaya ng langit. Napanatili ng daki si Xiao Qiang. Lahat ng 50,000 na sundalo ay sumuko na. Wala ka ng kapangyarihan. Ano pang masasabi mo? Hindi ko matanggap na nagplano ang hari sa loob ng 10 taon. Malakas ang mga sundalo at kabayo. Paano ka matatalo ng isang batang walang karanasan? Kung hindi dahil sa mahika. Matagal na sanang nawasak ko ang Yanminguan. At nakaupo na sa trono. Kahit malapit ng mamatay, naglakas loob ka pang magmalaki. Ang talo mo ay hindi sa mahika. Ito ay tunay na Diyos. Si Qin Feng ay hindi na magtatagal. Matagal ko nang gustong putulin ang ulo ng matandang ito. Ngayon, isasakripisyo ko siya at ilalabas. Ihuhuli ang kanyang ulo at isasabit sa pintuan ng Yanmen. Bilang babala sa iba. Xiao Se, naglakas loob kang patayin ako. Ako ay isang prinsipe ng imperyo. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ang mga rebelde, kagalang-galang, ay nahatulan na. 5,000 mga sundalong sumuko ay ganap na sumunod sa dakilang Qi. Ang ganap na kapangyarihang militar sa Beijing ay nasa iyong mga kamay lamang, kagalang-galang. Magbigay ng utos. Isama ang mga sumukong sundalo. Ibigay ang mga gantimpala ayon sa kanilang mga nagawa. Isama mo ang iyong mga bantay. Siya sa atin mong mabuti ang lahat ng kayamanan ni Xiao Qiang. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Ang mga ninakaw ng matandang tulisan ay napakarami. Paano natin ito haharapin? Ang tagumpay ng daki ay dahil sa matalinong plano ng guro. Ang lahat ng nakumpiska ay patuloy na dumarating. Walang natira. Lahat ay ilalagay sa balon. Ipinapaabot kay Ginoo. Magsisimula na akong ubusin ang kayamanan ni Xiao Qiang. Magbibigay ng isang napakalaking regalo kay Ginoo. Diyos ko, ang grupong ito ng mga sinaunang kapatid ba ay ninakaw ang kaban ng bayan. Wang Hao, huwag ka nang matulog. Dalhin mo ang 1-0 pinakamalaking safe na pang-imbak. Agad na dumaan ka rito.
Bro, anong nangyayari sa'yo? Naghahanda ako para mag-drive ng ride-hailing. Bakit ka pa magda-drive ng ride-hailing? Dumating ka sa loob ng 1-0 minuto. Sasakay kita. Bro, yumaman ka na. Isara mo ang iyong malas na bibig. Ang perang ito ay malinis at pag-aari ng mga kapatid noong sinaunang panahon. Mabilis, magtrabaho na at ilagay sa kahon. Feije, ibebenta natin ang mga kayamanang ito. Magiging malaya na tayo sa yaman. May iba akong gamit para sa pera. Gusto nating magtatag ng isang charity fund na tutulong sa mga batang mahihirap. Pondo ng kawanggawa. Tama ba, Feije, talagang nais mong iligtas ang lahat? Ang perang ito ay may dugo ng mga sinaunang kapatid. Sobrang bigat nito. Dapat itong gamitin para gumawa ng mabuting gawa sa makabagong panahon. Maaari rin itong maging panalangin para sa mga sundalo ng daki sa makabagong panahon. Sige, Feige. Malaki ang iyong pananaw. Saan ka tumutok, doon ako tatama. Ang mga proseso ng charity foundation na ito. Ako mismo ang gagawa. Siyempre, gagawin ko itong maayos para sa iyo. Sige, itayo na rin ang estruktura ng kumpanya. Malaki ang magiging saklaw ng negosyo natin sa hinaharap. Mahal na Ginoo, ang kabisera ay mayroong 800 milyang agarang pangangailangan. Kahit patay na si Xiao Qiang. Ngunit ang mga natitirang tagasunod niya sa kabisera ay nagalit at nagpakasala. At pinahamak ang batang emperador. Ngayon, tanging ikaw na lamang ang natitirang dugo ng dinastyang Daki. Hindi maaaring walang emperor ang bansa kahit isang araw. Nakaluhod ang lahat ng mga opisyal sa labas ng palasyo. Nagmakaawa na ikaw ay umakyat sa trono at maging emperador. Upang pamunuan ang sitwasyon. Kung ako'y tumanggi, magsasakripisyo ako sa dugo ng mga sundalong namatay sa laban. At lalo na sa suporta ng Ginoo. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay ng maraming beses, inyong kamahalan. Ang buong Daki ay ganap ng mapayapa. Ang lahat ng dako ay nagkaisa. Ang mundo ay mapayapa na. Ibigay ang pinakamataas na kalidad na 9 Dragon Jade Seal na inihanda ko. At ang banal na utos na ito, agad na ilagay sa tangke ng tubig. Susundin ko ang utos, gagawin ko ito. Ipaalam sa buong mundo. Opisyal na itinataguyod si Li Fei bilang ang tagapagtanggol ng bansa na nakipagsanib sa bayan. Ang templo ng Diyos na ito ay nakalaan para sa tangke ng tubig. Maglagay ng 3,000 gwardiya na nakatalaga araw-gabi, upang ang tradisyon ay magpatuloy sa mga henerasyon. Hindi papayagan ang sinuman na istorbohin ang Ginoo. Pumunta ang reyna. Kunin mo ang 2 bote ng flying maotae na nakatago sa aking aparador. Dahil sa malaking kasiyahan ngayon. Kailangan ng masiglang inumin. Feige, ngayon lang opisyal na inilunsad ang aming foundation ng kawanggawa. 3 paaralan ng pag-asa ang nagsimula ng itayo. Malapit nang magdaos ng salu-salo. Ito ay isang regalo para sa pagdiriwang ng koronasyon ng mga sinaunang mandirigma. Nakuha niya ang kapangyarihan ng mapagtagumpayan ang rebelyon at naging emperador. At binigyan niya ako ng titulo bilang tagapangalaga ng bansa. Ang foundation na ito ay isang biyaya na naipon natin sa paglipas ng panahon at espasyo. Kailangan nating ipagdiwang ito ng maayos. Kapatid na Xiaoze, tikman mo ang makabagong elixir. Naway magtagumpay ang iyong dakilang ki at magkaroon ng kapayapaan ang mga tao. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Tingnan mo, Feige. May ingay na naman si Shagang. Ano na namang pambihirang kayamanan ito? Titingnan ko ang tunay na kahulugan ni Wang Zizi. At ang sulat ni Yan Zhenqing. Itong batang ito, nang maging emperador, ay naging matatag. Lahat ng kanyang mga galaw ay pambihira. Ang emperador na ito ay maaasahan. Sa hinaharap, ang pondo para sa pagtatayo ng mga paaralang Hope Elementary ay hindi na magiging problema. 11.6 siyam. Fiji. Natapos na ang pundasyon ng 3 paaralan ng pag-asa. Kumpleto na rin ang mga permit sa konstruksyon mula sa kagawaran ng edukasyon. At yung mga bagay na pinakuha mo sa akin noong nakaraang linggo. Mga aklat para sa mga mag-aaral mula 1 hanggang 6 DE grade. Kumpletong mga plano ng mga kagamitan sa pagsasaka. At 10 kahon ng ballpen at mga notebook. Nasa lumang bahay na ang lahat ng iyon, inilagay ko na sa bodega. Magaling ang ginawa mo. Yung pera mula sa huling ibinenta mong sulat. Nasa account ng foundation na, di ba? Huwag mo sanang angkinin. Sino ba ako para gawin yan? Ngayon, bawat sentimo ay may pampublikong ulat. Nakamonitor ang lahat ng tao sa internet. Pero sa totoo lang, ang negosyo mo ay sobrang hindi ka panipaniwala. Isang pirasong inihaw na sa usage, kapalit ng isang obra maestra. Tanging ikaw lang sa buong mundo ang makakagawa nito. Hindi ito negosyo. Ito ay pagkakaibigan. Si Xiao's na batang iyon ay may 30,000 na titirang sundalo na matibay na nagbabantay sa Yanmen Pass. Handa na siyang isakripisyo ang buhay niya. Ano lang naman ang halaga ng kaunting mga piraso ng makabagong industriya? Hula akong kakaupo lang niya. Tinatali siya ng mga alalahanin sa palasyo. Siguradong ganito ang mangyayari sa loob ng 2 araw. Fico, hindi ka pa ba maghihintay para sa amin? Hindi pa ako nakakakita ng buhay na emperador sa buong buhay ko. Tingnan mo, ibinalik ni Jayashun ang kahon ng mga yaman sa ilalim ng lupa. Ang password ng safekeep ay iyong kaarawan.
Your Majesty, 3 araw at 3 gabi ka nang hindi nakakatulog. Kung magpapatuloy ka sa ganito, masisira ang iyong katawan. Bakit hindi ka muna pumunta sa silid ng mga panauhin at magpahinga ng 2 oras? Maaari namang ipasa ang mga sulat bukas. Pahinga, ano ang pahinga? Tingnan mo ang mga sulat na ito. Sinasabi ng kagawaran ng pananalapi na walang pondo. Kahit ang sweldo ng mga sundalo sa hangganan sa susunod na buwan ay hindi maabot. Sinabi ng kagawaran ng mga opisyal na higit sa 300 na lugar sa buong bansa ang kulang sa mga opisyal na nangongolekta ng buwis. Walang gustong pumunta sa mga malalayong lugar na malamig at mahirap. Sinabi ng kagawaran ng mga tahanan na may malaking problema ang ilog Huanghe. Matagal nang hindi naaalagaan. Sa isang buwan, darating na ang panahon ng pagbaha. Kahit kailan ay pwedeng magtuloy-tuloy ang pagbaha. Patuloy pa ring hinahabol ako ng matandang punong ministro. Pinapaalala sa akin ang laban ko kay Xiao Qi ang Sayan Minguan. Hindi pa naman ganito kapagod. Itong hari na ito. Baka tanungin na lang natin si Ginoo. Kaya niyang sirain ang 30 katapangan ng bato. Sa ganitong maliit na usapin sa pamamahala, hindi siya matatalo. Nga, nakalimutan ko na si Ginoo. Kunin mo na ang tinta, papel at panulat. Susulat na ako ng liham kay Ginoo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng mga hindi magandang nangyari. Agad na itinapon ni King Feng ang liham sa sagradong sisidlan. Mas mabuti kung mas mabilis. Hahaha, akala ko ang maging emperador ay masaya, pero napakasakit pala. Pagsusulat ng mga ulat hanggang sa magkalbo. Kailangan pang pilitin ng mga matatandang ministro na magkaanak. Hahaha, si Xiaose, ang batang ito, kapag nasa labanan, ay napakamakapangyarihan. Ngayon parang ikaw ay isang punching bag. Si Xiaose, ito ay panimula sa pamamahala sa batayan. Mag-aral ka ng mabuti. Iba ang maging emperador sa pagiging general. Ang pinamamahalaan ay milyon-milyong mga tao. Hindi ilang libong baril. Ito ang mga pagsusuri at tala. Nakalabel na ang mga sample at paliwanag para sa iyo. Kopyahin mo na lang. Hindi malinaw ang mga rehistro, kaya hindi makakolekta ng buwis. Kung kulang ang buwis, paano ka magpapakain ng mga sundalo at mag-aayos ng mga ilog? Ayos na, Xiaose, kunin mo na ang kargamento. Gawin mo ang sinabi ko. Sa loob ng 6 na buwan, sisiguraduhin kong malinis ang iyong korte. Makakain ng maayos ang mga tao. Haring-hari, nakabalik na ang liham ni Ginoo. Nagpadala pa siya ng maraming mga sagradong aklat at mga mahiwagang kasangkapan. Sistema ng pagsusuri sa mga lalawigan. Pinadali ang proseso. Pagsusulit para sa mahihirap. Ginoo, parang isinulat mo na ang esensya ng pamamahala sa akin. Yung mga luma ng opisyal noon. Maliban sa pagsabi na alam na ng mga ninuno na hindi pwedeng baguhin ang batas. Wala kang alam. Akala ni Qin Feng, ganito ang pagtrato sa akin sa opisina. Bukas ng umaga, may pagdinig. Lahat ng 5 departamento ay dapat naroroon. Huwag niyong papalampasin kahit isa. Nais kong ipatupad ang bagong batas. Mga minamahal kong ministro. Ngayon ang pagdinig. Ngayon umaga. Ako ay magsasabi lamang ng isang bagay, ipatupad ang bagong batas. Huwag po, kagalang-galang. Ang batas ng ating mga ninuno ay ipinasa sa loob ng 100 taon. Paano natin madaling babaguhin ito? Ang sistema ng pagsusuri sa mga lalawigan at bayan. Hindi pa naririnig ito. Kung ipatutupad ito ng padalus-dalos, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Mahal na hari, kakasimula niyo lang sa trono. Hindi pa matatag ang pundasyon. Kung ipatutupad ang bagong batas ngayon, malamang na makakagambala ito sa bansa. Mangyaring pag-isipan ito ng mabuti, mahal na hari. Bawiin ang utos. Enye. 10 taon ng pag-aaral ng mga anak ng mahihirap. Hindi kayang talunin ng isang pangusap mula sa inyong pamilya. Ano pa ang magagawa nila kundi mag-alaga ng ibon, makipaglaban ng manok at mang-api ng mga tao? Ano pa ang kaya nilang gawin? Nakapagpasya na ako. Nakapagpasya na ako. Simula ngayon, ipatutupad ang sistema ng pagsusuri sa mga lalawigan at bayan sa buong bansa. 3 buwan ang isang yugto. Sino ang manghahadlang sa bagong batas? Ipaparusahan ng kasalanang pagtataksil. Sino mang susunod sa utos ay lalabag sa utos ng hari. Walang patawad sa pagpatay, mayroon pa. Agad na mag-ulat ang kagawaran ng panloob tungkol sa populasyon at lupa sa buong bansa. Maglista at magrehistro. Agad na ayusin ang pagkumpuni sa Huanghe. Ipamamahagi ko sa inyo ang 3 milyon na liang na ginto. Pagsasawalang bahala sa mga buwis sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Ganap na walang buwis sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad sa loob ng 3 taon. Sire, napakamakapangyarihan niyo ngayon. Yung mga matatandang ministro palaging mayabang. Ngayon, lahat sila ay walang masabi dahil sa inyo. Ito ay dahil sa maagang pagpaplano. Kung hindi dahil sa mga itinuro sa akin ng guro, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal na maaapi nila. Ah, mahal na hari. May problema sa templo ng Diyos. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa Diyos? Pumutok ang sisidlan ng Diyos. Maraming maliliit na bitak ang lumitaw sa sisidlan. Kakaibang tumutulo pa ito kanina.
Paano nangyari ito? Kahapon ng hapon, maayos pa ang mensahe. Paano bigla na lang itong naputol sa isang gabi? Mahal na hari, hindi po talaga alam ng inyong alipin. Pumasok po ako upang maglinis sa oras ng umaga. Nang makarating ako sa pintuan ng palasyo, narinig ko ang isang malakas na tunog. Dumadaloy ang tubig mula sa siwang. Sinubukan kong takpan ito ng tela ng matagal. Walang silbi. Mahal na Ginoo. Iba na ang tubig na ito kumpara sa dati. Noong dati, ang tubig sa banal na sisidlan ay may bahagyang gintong liwanag, at may tamang-tamang tamis. Ngayon, ang tubig ay malabo at mapait. Wala nang kahit anong espiritu. Ginoo. Nabasag ang aking sisidlan dito. Kumusta naman sa iyo? Hindi na makapagpadala. Pati mga bagay hindi na maipadala. Paano nabasag ang tangke na ito, Feije? Baka kasi bigla kang nagbuhos ng daan-daang kahon ng instant noodles at mga self-heating rice na nagpagod dito. Hindi ito pagod. Hindi matatag ang mismong puwang ng oras. Mula kahapon ng umaga, madalas nagkakaproblema ang pagpapadala. Ang mga bagay na itinapon ay o may nawawalang sulok, o hindi talaga makapagpadala. Yung liham kanina ay 3 beses na ipinadala bago nagtagumpay. Tingnan mo, kumpleto ang naipadala. Nang bumalik, kalahati na lang ang natira. Lumalawak ang daanan. Hindi magtatagal, tuluyan na itong magsasara. Sa totoo lang, medyo mahirap pakawalan. Noong una kong malaman na pwede palang palitan ng ginto ang tangke na ito. Araw-araw akong umaasa na makakuha ng mas marami, para makapagpayaman agad. Ngayon naisip ko, mahirap din pala para sa batang Sixiaose. Sa edad na 20, nagdala na ng ilang libong natirang sundalo sa digmaan. Ngayon, bilang emperador, nagrereklamo pa. Talaga namang kahanga-hanga, naaalala ko pa. Noong una kong natanggap ang ginto na itinapon sa akin. Nakatama ito sa likod ko at sumakit. Noong panahong iyon akala ko, may mga pi na nahuhulog mula sa langit. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi iyon isang pi. Ito ay nagkakahalaga ng 30,000 buhay. Kaya bago tuluyang isara ang daanan, kailangan ko pang tulungan siya sa huling pagkakataon, para mapanatili ang matibay na pundasyon ng hangin. Ginoo. Ang Shengang ay biglang napunit. Ito ay isang napakalaking palatandaan ng masamang kapalaran. Ito ay isang kakaibang halimaw mula sa ibang mundo. Ang mga dating mahika ay pawang masamang espiritu lamang. Ako'y nananawagan sa hari na agad na wasakin ang halimaw na ito, upang mapanatili ang kapanatagan ng mga tao, at upang sumunod sa kalooban ng langit. Tama ang sinabi ng ministro ng serbisyo sa ritual ng hari. Mula pa noong unang panahon, walang kailanman naging banal na bagay na nakakonekta sa ibang mundo. Ang mga halimaw na ito ay magdudulot lamang ng kasawian. Mahal na hari, sirain inyo ang mga halimaw na ito, upang mapanatili ang kapayapaan ng bayan. Mahal na hari, may sasabihin ako. Sa palagay ko, ang mga banal na haligi ay hindi halimaw. Noong nakaraan, bumukas ang dam na sa Huanghe. Kung hindi dahil sa mga plano at kasangkapang ipinadala ng guro. Nang mas maaga, ang libo-libong mamamayan sa baybayin ay matagal nang napalayas. Simula nang ipinatupad ang bagong batas, tumaas ang ani ng pagkain at nailigtas ang mga nakatakas. Lahat ng ito ay dahil sa guro. Ang guro ay tagapagligtas ng dakilang ki. Si Shengang ay bituin ng swerte ng dakilang ki. Paano mo masasabing basta na lang sisirain? Tama ang sinabi ng kalihim ng kagawaran ng paggawa. Nailigtas ng halimaw sa iyan menguan ang buhay ng 30,000 sundalo. Ito ay mga demonyo na nagbibigay ng mga banal na pagkain at gamot upang mapuno ang tiyan ng mga tao. Ito ay mga demonyo na nagtuturo sa akin ng mga paraan upang pamahalaan ang bansa at gawing maliwanag ang korte. Ito ay mga demonyo, sabihin niyo sa inyong konsensya. Nandyan pa ba ang daki ngayon? Kung ganito ang mangyayari, ang mga tao ay alam lamang ang tungkol sa mga Diyos. Hindi alam ang tungkol sa inyong hari. Dapat ayusin ang pundasyon ng bansa. Ngayon, ang Shink ay nag-crack. Ito ay tanda na nais ng langit na kunin ang halimaw na ito. Paano ka makakagawa ng laban sa kalooban ng langit, mahal na hari? Laban sa kalooban ng langit. Sa tingin ko, kayo ang matigas ang ulo at hindi natututo. May utang na loob ako sa inyo para sa muling paglikha. May utang na loob ako sa dakilang ki para sa buhay na ibinigay. Huwag sabihin na ang Shenkang ay nabasag lang. Kahit na ito ay tuluyang nagkabasag, ito pa rin ay tagumpay ng ating ki. Sino ang may lakas ng loob na muling banggitin ang pagwasak sa Shenkang? Walang awa sa sinumang gumawa nito. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang kahit isang daliri ng Shenkang? Kailangan munang dumaan sa akin, si Qin Feng. Ipahayag ang aking utos. Magdagdag ng 1,000 gwardya mula sa templo ng Diyos. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa Diyos ng bakal kahit isang hakbang. Ang sinumang lalabag ay parurusahan sa ilalim ng batas ng rebelyon. Mahal na hari, nakaupo ka na rito ng 1 oras. Uminom ka ng tsaa para mag-init. Qin Feng, sa tingin mo ba talaga ay tuluyan ng magsasara ang daanan? Mahal na hari, walang handaan sa mundo na hindi natatapos. Sobrang dami na ng tulong na naibigay sa atin ng guro. Kahit nasarado na ang daanan, ang mga bagay na iniwan niya sa atin
ay sapat na para magamit ni Daki sa buong buhay niya. Ngunit hindi ko pa siya nasabihan ng salamat. Hindi ko pa siya naipakita ang mapayapang mundo na tinulungan niyang itayo. May ginagawa si Cheng Yuan sa loob at ikaw ay nag-aalaga ng daan. Hugh, huwag ka nang malungkot. Kahit papaano, makakapagpaalam pa rin kayo ng maayos. Mas mainam pa kaysa bigla na lang mawalan ng kontak. Sabi na, maglista ka na agad. Mga binhi na mataas ang ani, mga aklat panggamot sa karaniwang sakit, pambata na pang-edukasyon, mga guhit ng kasangkapan sa bukid, manual sa kalusugan at pagbabakuna. Isulat mo lang kung ano ang kulang. Ito na ang huli. Huwag mo akong hayaang mag-iwan ng panghihinayang. Makinig ka, manual. Makinig ka, manual. Makinig ka, manual. Kahit nasarado na ang daanan, kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin bilang emperador, upang ang mga tao ay makakain ng sapat, upang lahat ng mga bata ay makapag-aral. Huwag mong bigin ang aking mga inaasahan sa iyo. Kailangan mong magtagumpay. Wala siyang kinuha na mahalagang bagay. Ang lahat ng gusto niya ay mga bagay na makatutulong sa mga tao na mabuhay. Ayos, lahat ng iyon ay inihanda ko na para sa iyo. Gusto kong malaman mo. Kahit wala ako, ang Daki ay patuloy na magiging mas mabuti. Sige, pumunta na tayo sa pamimili. Mayroon pang 500 na aklat na naipon sa bodega. At ilang set ng mga guhit ng kagamitan sa pagsasaka. Hindi ito sapat, talagang kulang. Pumunta na tayo sa pamilihan ng mga pang-agrikultura, Sinhua Bookstore at Hardware Store. Bumili tayo ng kahit anong makakaya natin. Kuya, saan tayo unang pupunta? Ang haba ng listahan. Sapat na ba ang 10 araw? Kahit hindi, kailangan itong sapat. Una, pumunta sa pamilihan ng mga pang-agrikultura para bumili ng mga buto. Ito ang pinakamahalaga. Mas mahalaga ang makakain ng mga tao kaysa sa kahit ano. Nagdala 6 yaws ng trigo, bigas, mais at patatas. Kasama na ang mga buto ng repolyo at labanos. Gaano karami ang kailangan sa bawat isa? Bawat uri, 500 kilo muna. Pumili ng pinakamataas ang ani at pinakamatibay na uri. Walang dapat na sirang produkto. Kung sa sinaunang panahon ay nakagawa ng masamang buto, maaari itong pumatay ng tao. Zhang, huwag ka nang magtanong ng marami. Kailangan ng mga butil tulad ng trigo, bigas, mais at patatas. Lahat ay dapat mula sa pinakamagandang uri sa tindahan ninyo. Bawat isa ay 500 kilo. 500 kilo, anong dami ng lupa ang balak mong taniman? Wala akong ganitong dami sa tindahan ko. At mayroon pang mga buto ng gulay. Bawat isa ay 50 kilo din. Babayaran ko ng 3 beses ang presyo. Dapat makuha mo ito bago magtanghali. Kung hindi, lilipat ako sa ibang tindahan. Huwag, ipapaayos ko na agad ang mga gamit mo. Kuya Zhang, magdala ka pa ng 100 piko. At 100 pang mga timba pang pagtutubig. Yung pinakamatibay. Walang problema, lahat iabot ko sa'yo. Mas mura pa nga. Bilisan mo. Boss. Mga aklat ng wika at matematika mula unang baitang hanggang ika-6 na baitang. 1,000 kopya bawat uri. At 500 kopya ng Sinhua Dictionary at Chengyu Dictionary. 1,000 kopya. Hindi ba't kakabigay nyo lang ng mga libro sa Hope Elementary School? Bakit ang dami na namang binibili? May mga bata pa sa malalayong bundok na walang libro. Tama, bigyan mo rin ako ng 100 set ng manual para sa mga barefoot doctors. Mayroon ding mga batayang aklat tungkol sa tradisyonal at modernong medisina. Mas marami, mas mabuti. At mga aklat sa aritmetika, mga kwaderno, lapis at pambura. Kailangan ng 1,000 set ng bawat isa. Kailangan ng mga bata ng kwaderno para magsulat. Kailangan ng truck para dalhin ang napakaraming aklat. Walang problema, tatawag ako ng truck para sumunod. Hindi problema ang pera. Mas mabilis, mas mabuti. Mga gamit pang edukasyon para sa tao. Magagamit ng mga bata. 2 set ng martilyo at mga pin para sa pabrika ng bakal. May kasama ring lagare, pang-ukit at pang-ukit. 50 set ng kumpletong kasangkapan para sa paggawa ng kahoy. Maraming bahagi ng makina pang-hobby ang pwedeng kunin. Kaibigan, gusto mong magbukas ng tindahan ng bakal at kahoy. Bumili ng ganitong karaming kagamitan. Sakto lang siguro. O, pakikuha rin ako ng 500 rolyo ng bakal na kawad. 100 rolyo ng lubid. At 100 piraso ng spade. Kailangan pa ba ni Feijia ng ilang pako at tornilyo? Walang ganitong mga bagay noong sinaunang panahon. Tiyak na magagamit ito sa pagkukumpuni. Halos nakalimutan ko. 10 kahon ng iba't ibang uri ng mga pako at tornilyo. Ang mga binili ni Feijia ngayon ay halos umabot ng 800,000. Sapat pa ba ang pera ng pundasyon?
Sapat na para bilhin ang antigong piraso. Ang natitirang mga gintong bar ay sapat na para bilhin ang mga bagay na ito. Ang perang ito ay sapat na para sa kabuhayan ng mga tao sa daki sa isang buhay. Sulit, kaya simulan na natin ang pamamahagi. Simulan na ang pagpapadala ng paunti-unti. Huwag magpadala ng sobra sa isang beses. Mahina ang koneksyon. Kapag sobra ang padala, madalas na bumabalik. Feige. Dumating na ang mga librong pang-Filipino. Kalahati na rin ang mga math books ang naipadala. Ipagpatuloy lang, huwag magmadali. Magtipid ng isang beses. Lalong hindi na matatag ang daan ni Feige. Sa 10 medikal na libro kanina, 7 lang ang naipasa. Ang natira ay naibalik na. Alam ko, dahan-dahan lang. Magtipid ng isang beses. Basta may 9 na araw pa tayo. Kaya nating matapos ito. Ang mga binhi ay dapat munang i-sun-dry ng 3 araw bago itanim. Hatiin ang patatas sa mga piraso para pasiglahin ang pagtubo. Ang mais ay dapat linisin hanggang 1 talampakan at kalahati. Ang mga reseta sa medikal na libro ay kailangang sundin ayon sa tamang dosis. Huwag magdagdag ng sobra-sobra. Haring, ito ba ang binhi na sinasabi ng guro na mataas ang ani? Ako ang nag-aalaga ng lupa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kasaganang mga butil. Ginoong Chen. Sabi ng Ginoo kapag itinanim ang mga buto na ito. Maaaring makuha ng 1 ektarya ang 3 beses na mas maraming ani kaysa dati. Hindi na magugutom ang mga tao sa daki sa hinaharap. Mahal na hari, napaka-eksakto ng mga kasangkapan na ito. Mas maganda pa kaysa sa gawa ng mga panday sa aming palasyo. Sa pagkakaroon ng mga kasangkapan na ito, maaaring gumawa ng mga kagamitan sa pagsasaka at magtayo ng mga bahay. Maaaring tumaas ang kahusayan ng ilang beses. Ito ang sinasabi ng guro na isang sining. Madaling maintindihan. Sa hinaharap, ang mga manggagamot sa nayon ay makakapaggamot batay sa librong ito. Ibinigay na ng guro ang lahat ng makakaya niyang ibigay sa atin. Ipasa ang utos. Ibigay muna ang mga buto sa bawat estado at lalawigan. Hayaan ang mga opisyal ng agrikultura na subukan ang pagtatanim kasama ang mga tao. Itago muna ang mga aklat medikal at mga libro sa pambansang imbakan. Hanggang sa maitatag ang paaralan. Saka pa lamang ito ipamamahagi. Salamat sa iyong pagsisikap, Ginoo. Natanggap na ang lahat ng mga materyales. Inaasam na ng mga tao ang mga butong ito. Wala kang dapat ipag-alala. Dahan-dahan lang, mag-ingat sa katawan. Kuya Fi, madaling araw na. Bukas na lang tayo magpadala. May 8 pang araw na natitira. CJ. Pagod na rin ako ngayon. Uuwi na ako para matulog. Bukas ng umaga, itutuloy natin ang pagpapadala. Ang natitirang mga bagay. Si Flying ay may huling batch na lang. Mga panulat at piyesa ng kagamitan sa bukid. Pagkatapos nating maipasa, tapos na tayo lahat. Talagang kakaiba si Flying, grabe. Bakit pa rin siya nagsusuka ng mga bagay? Mga luma ng bagay. Masyadong magagalitin, kailangang ilipat na siya. Pagkatapos ng paglipat, yayain ko kayong kumain ng hotpot. Sa wakas, natapos na ang pagpapadala. Lahat ng bagay ay naipadala na. Walang natira. Lahat ay naipadala na. Ngayon, nakasalalay na kay Xiaoze. Lahat ng materyales ay dumating na. Kapag natapos na ang paaralan. Una, turuan ang mga bata ng mga salita at aritmetika. Sa panahon ng abala sa pagsasaka, maaari silang dalhin sa bukirin para mag-practice. Tandaan. Dapat din bigyan ng pagkakataon ang mga batang babae na mag-aral. Natapos na ang utos ng kanyang kamahalan. Dinala na ng Ginoo ang lahat ng bagay. Sinasabi ng Ginoo ang kanyang mga salita. Talagang ibinigay niya sa atin ang lahat ng makakaya niyang ibigay. Qin Feng, iparating ang utos ng emperador sa lahat ng mga lalawigan at bayan. Agad na itayo ang paaralan para sa mga manggagawa. Lahat ng mga bata na higit sa 7 taong gulang. Kahit anong kasarian, kahit anong pinagmulan, lahat ay makakapag-aral ng libre. Ang mga aklat at kagamitan sa pagsusulat ay ibibigay ng imperyo. Kailangan din ng mga batang babae na mag-aral. Sinabi ng guro, dapat din mag-aral ang mga babae. Kaya nilang mag-ambag para sa dakilang ki. Dugdan, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Noon, wala namang pagkakataon ang mga mahihirap na mag-aral. Lahat ito ay dahil sa biyaya ng mga Diyos at guro. Inay, tiyak na mag-aaral ako ng mabuti. Balang araw, matutunan kong magtanim. Sana'y taon-taon ay maganda ang ani ng aming pamilya. Sinabi ni His Majesty na si Ikwe, kaya ng mga babae na mag-aral. Mag-aral ka ng mabuti. Balang araw ay magiging guro ka.
Tingnan nyo, ang saya ng mga tao. Sino ang makakapag-isip noon dati, na ang mga anak ng mahihirap ay makakapag-aral ng libre? Ito ay lahat dahil sa guro. Kung wala siya, hanggang ngayon hindi ko alam, na ang pag-aaral at pagbasa ay hindi pribilehiyo ng mga anak ng mayayaman. Lahat tayo ay tao. Tayo ay mga tao ng dakilang ki. Kailangan nating tulungan ang isa't isa. Magtanim ng mabuti, pagtatatag ng dakilang ki. Para sa tao ng bayan. Mga bata, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng trigo. Ito ay binigay ng Ginoong Diyos na may mataas na ani. Sa 1 ektarya, makakakuha tayo ng 3 beses na mas maraming pagkain. Mula ngayon, hindi na tayo magugutom. Tingnan nyo itong tinatawag na panyo. Gamit nito, ang kahoy na naihukay ay pantay at makinis. Matutunan mo ang mga kasanayang ito. Sa hinaharap, makakabuo ka ng bahay at makakagawa ng muebles. Mabubuhay mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ginoong Li, Ginoong Wang. Nandito na kayo. Ngayon ang opisyal na araw ng pagbubukas ng paaralan. Inaasam ng mga bata ang inyong pagdating. Salamat sa iyong pagsisikap, punong guro. Nandito na ba ang mga bata? Nandito na lahat. May kabuang 126 na bata. Karamihan ay mga batang naiwan sa nayon. Ang pag-aaral ng mga bata ay hindi para maging opisyal o yumaman. Ito ay para makita ninyo ang mas malaking mundo at magkaroon ng mas magandang buhay. Sana ay mag-aral kayong mabuti. Araw-araw ay umuunlad. Salamat, Tio Li. Phage, sabi mo, nagbukas na rin ba ang paaralan sa sinaunang panahon? Siguradong nagbukas na. Siksiyaw si ay maasahan. Ngayon ay kampante na ako. Mga bata ng daki, maaari rin silang mag-aral at matutong bumasa tulad ng mga bata dito. Napakabuti. Talaga. Ang mga bagay na ginagawa natin ay talagang napakahalaga. Malapit nang magsara ang daanan. Siguro sa loob ng 2 o 3 araw, hindi na tayo magkakaroon ng kontak. Ay talagang mahirap iwanan. Pero ayos lang. Nakatulong na tayo sa kanila ng sobra. May mga buto sila. May mga testamento at paaralan. At mayroon silang mabuting emperador. Tiyak na magiging mas mabuti ang daki. Ginoo. Ngayon, opisyal lang nagbukas ang unang paaralan ng mga manggagawa. Masaya ang mga bata. Lubos silang nagpapasalamat sa iyo. Inutusan ko nang magtayo ng mga paaralan sa buong bansa. Sa loob ng kalahating taon, lahat ng bata ay makakapasok na sa paaralan. Unti-unting humihina ang liwanag ng hari. Malapit nang magsara ang daanan, Qinfeng. Sabi mo ba, nagsimula na rin ba ang klase sa panig ng guro ngayon? Siguradong nagsimula na. Gaano kabuti ang guro na iyon? Tiyak na marami ring mga bata ang nakapag-aral. Nga. Gumagawa siya ng mga bagay na katulad ng sa akin noong panahon niya. Ang ganda. Feije, kagabi bumalik ako at sinuri ang tangke ng tubig. Halos ganap nang nawala ang liwanag. Sinubukan kong magtapon ng papel sa loob. Walang tunog na narinig. Alam ko na. Magpaalam na tayo sa mga bata. Bumalik na tayo sa lumang bahay. Magpaalam na tayo. Matagal na tayong magkasama. Medyo hindi sanay na maghiwalay tayo. Sapagkat nagbahagi tayo ng mga hirap at ginhawa. Ngayon ay narito na tayo. Kailangan na nating tanggapin ito. Malapit nang tuluyang maisara ang daanan sa panig ni Xiaoze. Hindi na tayo makakapagpalitan ng supply o magpadala ng balita mula ngayon. Kailangan mong ingatan ang malaking bandila para mapanatili ang kapanatagan at kasiyahan ng mga tao. Para makapag-aral ng maayos ang mga bata. Huwag sayangin ang tiwala ng lahat. Paalam, mga kapatid. Ay. Mahal na hari, tingnan niyo po. Ito po ang ginawa kong upuan. Sabi ng guro, ito ang pinakamaganda kong gawa. Magaling ang iyong kakayahan. Mag-aral ng mabuti sa iyong sining. Balang araw, gamitin ang iyong talento para sa kabutihan ng bayan. May balita mula sa templo ng mga Diyos, mahal na hari. Nanghihina na ang liwanag ni Shen Gangling. Hanggang ngayon, hindi pa na ipapadala ang liham na ipinadala kanina. Naiintindihan ko na. Ipasa ang utos. Tipunin ang mga kinatawa ng mga tao mula sa bawat lalawigan. Kolektahin ang lahat ng nais sabihin ng mga tao sa Ginoo. Iayos ito sa isang sulat at ipadala. Bilang huling pasasalamat, ang damdamin ng buong bayan ay nagsama-sama dito. Mahigit sa 30,000 ang bilang. Walang isang luha ang napawi. Ginigiling ng guro ang buong lakas niya. Malaki ang naitayo. Ang aklat na ito ng 10,000 tao ay ang pinakatapat na pasasalamat ng mga mamamayan sa mundo. Malapit nang magsara ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo ni guro. Ngayon, ako ay espesyal na dumating upang makipagpaalam sa iyo. Noong una, ikaw ang nagdala ng tubig at pagkain, na nagligtas sa akin at sa 30,000 na kawal. Pagkatapos ay nagbigay ka ng mga gamot at sandata, at nagturo sa malaking kinang pagsasaka, pag-aaral at pamamahala ng bansa. Noon akala ko ang daan ng emperador ay ang makipagdigma sa lahat ng dako, na may hawak na kapangyarihan. Ikaw ang nagbigay liwanag sa akin upang pangalagaan ang aking nasasakupan.
Ang paglaki ng mga batang inaalagaan ng mga mamamayan ang tunay na pundasyon ng bansa. Ngayon, ang mayaman at mahirap, ang mataas at mababa. Lahat ay nagtanim ng mga binhi ng mataas na ani na iyong ipinadala. 17 na paaralan ng hanap buhay. Matematika at sining ay pantay-pantay. Ngayon, ang bansa ay ligtas at ang mga tao ay payapa. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ayaw kong maputol ang ugnayan natin. Ngunit sa mundo, walang salu-salo na hindi nagtatapos. Huwag kang mag-alala, mananatili akong tapat sa aking layunin. Maging isang makatarungang hari. Mag-uutos din ako sa mga susunod na henerasyon na alalahanin ang iyong kabutihan. Mag-alay sa templo ng mga Diyos. Ang usok ng insenso ay hindi mawawala. CJ, hindi ko maabot. Ano ito? Nanggagaling sa malayo. CJ, ito ay isang liha mula sa buong bayan ng Daki para sa iyo. Bawat salita ay taos puso. Pagkatapos nito, magkahiwalay tayo ng mga bundok at ilog. Nais naming ipagbati sa iyo ang kaligtasan at tagumpay. Taon-taon ay walang alalahanin. Si Jose, ingatan mo rin ang sarili mo. Mabuti at pamahalaan ang Daki. Dito, patuloy akong mananalangin para sa inyo. Nagsimula na ang konstruksyon ng 5 bagong paaralang pang-asa ni Feije. Nakaayos na ang mga materyales at guro. Sa susunod na linggo, maaari nang isagawa ang seremonya ng salin. Salamat sa iyong pagsisikap. Ginagawa natin ang mga bagay na ito. Maaari rin itong ituloy ang kabutihan na ito. Naisip mo pa ba ang mga kaibigan doon? Siyempre, naaalala ko. Kahit na hindi na tayo magkikita. Ngunit ang pagkakaibigang ito ay mananatili magpakailanman. Mananatili magpakailanman. Si Guangguang, si Feije. Yung Guang na galing sa Shinkansen. Hindi ba ako nagkamali? Bakit biglang nawala ng ganito? Siguro nagkakamali lang ako sa paningin ko. Hindi siya nanalabo ng mata, sinasabi lang niya sa atin. Hindi pa panahon. Siguro magkikita pa tayo muli. Ngayon, ang insenso ay naidagdag na ayon sa oras. Lahat sa palasyo ay maayos na. Ngayon, ang mga tao ay walang alalahanin sa pagkain at kasuotan. Patuloy ang ingay ng mga bata sa paaralan. Naayos na rin ang dambuhalang dike sa Huanghe. Muling taon ang masaganang ani ngayong taon. Lahat ay ayon sa iyong nais. Ikaw ba iyon?